At ito na ang kasunod ng part 1 ng ating manua. Si Elma ay nag-explain kung paano mas mataas ang level ng Ghoulhead at mas mabuting si Gam na lang ang mag-take care dito mag-isa. Habang nagaganap to, abala si Gam sa intense na laban-laban sa leader ng Undead Horde. Sumusugod ang Ghoulhead gamit ang kanyang club, pero madaling na-dodge ni Gam. Agad niyang ginantihan ng counter-attack at in-axe ang mukha ng Ghoulhead. Nagsisigaw ng nakakatakot ang Ghoul, pero si Gun ay masyadong focused sa kalaban kaya't hindi niya napansin ang paligid at nahuli siya ng ilang mga white. Galit na galit si Gun, tinanggal niya ang mga white at sumigaw sa mga tauhan niyang sina Paul at Tail, sinabihang akitin ang mas marami pang white para mapagtuunan niyang labanan ng solo ang leader ng Horde. Sinabihan din niya sila na hindi sila ma-promote kung patuloy silang tatamad-tamad. Na-paralyze sa takot si Tail, at habang nagtatapang-tapangan siya, bigla siyang inatake ng Ghoulhead, at muntikan ng tamaan si Gam dahil busy siya sa kakatingin sa kanyang duwag na mga tauhan. Sa wakas, na-dodge pa rin ni Gam ang atake at tumalon siya sa ere. Sinlash ni Gam ang Ghoulhead sa mukha ulit, at sa lakas ng tama, tumilapon ang Ghoulhead sa isang tambak ng tombstones. Tumakbo si Elma papunta kay Gam para tulungan siya, at iniisip niya na maganda ang nagiging laban ni Gam dahil isang matinding atake na lang at tapos na ang Ghoulhead. Si Gam ay handa nang tapusin ang laban, pero may mga white na hamarang sa daan niya at pinabagal siya. Samantala, kinuha ng leader ng Undead Horde ang isa sa kanyang white soldiers at kinain ito. Yummy yummy in my tummy. Ginawa ito ng Ghoulhead para ma-recover ang kanyang health points, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Una, inisip ni Elma na corpse eater lang ang Ghoulhead na kumakain ng mga sundalo para maka-recover, pero iba ang nangyayari. Normal lang sa corpse eaters na kumain ng isang white para ma-replenish ang lakas nila, pero ang isang to ay kumakain ng marami. Nang makakain ito ng sapat, bigla siyang sumigaw ng material. Alam ni Elma na hindi magandang senyales iyon. Nang sa wakas na ialis ni Gam ang mga white na hamarang sa kanya, handa na siyang tapusin ang laban at sinugod ang Ghoulhead. Sumigaw si Elma kay Gam na kailangan niyang umatras agad dahil may masamang mangyayari, pero hindi niya alam kung narinig siya ni Gam. Ang katawan ng Ghoulhead ay tuluyang nag-transform at ngayon, mas nakakatakot at mas malakas ito kumpara sa ilang sandali lang ang nakaraan. Sa harap nila mismo, nag-evolve ang Ghoulhead into a Mudhead, at sa pagkain ng mga white, tumaas ang level niya mula 33 hanggang 40, kaya't naging sobrang lakas niya. Kung hindi mo alam gaano kalakas ito, halos 30% ang nadagdag na lakas kaya't malaking bagay iyon. Ngayon alam ni Elma na nasa malaking problema na sila, at hindi pa rin naiintindihan ni Gam ang nangyari. Ang evolution ay isang bagay na bihirang-bihira mangyari at nangyayari lang ito kapag na-corner ang isang monster at wala na itong ibang paraan kundi mag-evolve para makaligtas. Hindi masyadong alam ang impormasyong ito sa mundo nila at sinisi na lang ito ni Elma sa malas nila. Habang nasa tabi lang si Gam ng Mudhead, sumigaw si Elma na lumayo siya mula sa leader ng Horde, pero huli na ang lahat dahil ginamit na ng Mudhead ang kanyang intimidating shout at napadaze si Gam. Kailangan agad kumilos ni Elma, kaya inutusan niya sina Tail at Paul na mag-distract sa Mudhead at ilayo ang atensyon nito kay Gam, pero takot na takot si Tail at hindi siya makagalaw. Sinabi ni Elma na kapag napatay si Gam, patay na rin sila lahat. Pagkatapos magsalita ni Gam kay Tail, biglang tinamaan siya ng Mudhead at napaubo siya ng dugo sa lakas ng impact na nagpatalon sa kanya. Ang pinsalang, tinamo niya ay nagdulot ng paralyzing toxin sa katawan niya, pero hindi pa doon nagtapos ang Mudhead. Inabot ng halimaw ang kamay niya para kunin ang paralisadong katawan ni Gam, pero biglang tumalon si Elma sa harap at dinapensahan si Gam. Halos hindi kinaya ni Elma ang atake dahil mas malakas talaga ang halimaw sa kanya, pero kahit papaano, nanatili siyang nakatayo. Sinabi ni Elma kay Tail na babantayan niya ang Mudhead at habang ginagawa niya ito, subukan ni Tail na gamitin ang Paralysis Heal Asterisk kay Gam para makapagpatuloy siya sa laban. Takot na takot pa rin si Tail, pero kahit papaano sumagot siya na basic heal spell lang ang kaya niyang gamitin. Sinabi ni Elma na ayos na iyon, pero kailangan nilang mailayo agad si Gam doon. Alam ni Elma na ang paralyzing toxin na iyon ay tumatagal lamang ng 3 minuto bago mawala, at kung makayanan niyang pigilan ang halimaw sa loob ng 3 minuto, magkakaroon ng sapat na oras si Tail para pagalingin ang mga sugat ni Gam. Pero kahit alam niyang delikado,
Ang paglaban sa halimaw sa tunay na buhay ay ibang klase kumpara sa paglalaro lamang nito. Ngayon ay lubos nang nauunawaan ni Elma ang pagkakaiba ng laban sa laro at sa tunay na buhay. Lubos nang napuno ang health points ng Mudhead, pero hindi atras si Elma. Hinigpitan niya ang hawak sa espada at determinado siyang tumagal hanggang makabalik si Gam sa laban. Natatakot ang ibang mga adventurer, at habang ang iba ay hindi makapaniwalang susubukan talaga ni Elma na harapin ang napakalakas na halimaw, ang ilan naman ay hinihikayat ang lahat na tumakas dahil tiyak daw silang mapapatay sila lahat kapag namatay si Elma sa kamay ng Mudhead. Tinimbang ni Elma ang lahat ng posibleng mangyari, level 16 lang siya habang level 40 ang kalaban niya. Alam niyang kung magkamali siya kahit kay titing lang, agad siyang mamamatay. Sa puntong iyon, sinimulan ng Mudhead ang atake. Itinaas ng halimaw ang kamao nito at naghanda ng isang matinding suntok. Kahit sinubukan ni Elma na tanggapin ang atake, sobrang lakas ng impact kaya hindi siya nakatagal at itinapon siya sa kabilang bahagi ng libingan. Matindi ang tinamong pinsala ni Elma at naisip niya sa sarili kung paanong ginawa niya ang lahat para iwasan ang mga sitwasyong kailangan niyang isugal ang buhay para makakuha ng magagandang gantimpala. Pero naroon na siya ngayon, at wala na siyang magagawa tungkol dito. Sa kabila ng lahat, ramdam ni Elma ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat, at lubos siyang ganado sa laban. May ilan sa mga adventurer ang nagpasyang manatili dahil gusto nilang makita ang kahihinatnan ng laban. Isa sa kanila ang hindi makapaniwala sa kung gaano kahusay ang ipinapakita ni Elma laban sa halimaw na nagpabagsak kay Gam ilang sandali lang ang nakalipas. Sinabi naman ng isa pa na kung titignan niya ng mabuti, makikita niyang nahihirapan din si Elma. Kahit totoo iyon, puno ng pasa at sugat si Elma, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyong labanan ang halimaw hanggang makabalik si Gam, o baka nga subukang talunin ang Mudhead mag-isa kung kakayanin niya. Pero wala nang oras para magdaldalan, dahil nagpatuloy ang mga atake ng Mudhead kay Elma. Nagawa niyang umiwas, pero napagtanto niyang hindi niya kayang tumakbo at umiwas ng ganito palagi dahil siguradong mapapalpak siya sa ganitong paraan. Naisip ni Elma na ang tanging paraan para mabuhay ay magsimulang gumamit ng feint attacks. Para magawa ito, kailangan muna niyang gamitin ang ilang skill points niya sa beginner swordsmanship skill para ma-unlock ang direct slash skill. Ang partikular na skill na iyon ay mahusay sa malapitang labanan kapag magkaharap na sila ng kalaban at kayang magdulot ng matinding pinsala. Kahit na ang depensa ng kalaban ay napakataas, hindi maghihintay ang Mudhead. Kay Elma na makapaghanda, at ang mga atake nito ay nasa daan na patungo sa katawan ni Elma. Gumamit si Elma ng parry para ipanumbalik ang kamao ng Mudhead, at ang impact ay tumalsik sa kanya. Pero nagkaroon si Elma ng ideya. Tinanggal niya ang kanyang espada mula sa hawakan at agad siyang nagstab ng espada sa lupa, ginamit ito bilang anchor point para itulak ang sarili niya sa likod ng Mudhead sa pamamagitan ng mga binti ng halimaw. Naiwan ang Mudhead na nalilito. Hindi nito maintindihan kung ano ang nangyari at kung paano nawala si Elma sa kanyang paningin. Masaya si Elma na nagtagumpay ang kanyang estratehiya at ngayon ay may pagkakataon na subukan ang kanyang direct slash skill, dahil nakatayo siya sa likod mismo ng halimaw. Kaya't hinato ng ating protagonist ang likod ng Mudhead. Nang agad na maramdaman ng halimaw ang matinding sakit, agad itong bumalik, pero mabilis na umatras si Elma para makagawa ng ligtas na distansya sa pagitan nilang dalawa. Ipinaliwanag ni Elma na akala ng lahat na masama ang direct slash skill dahil kailangan itong gamitin kapag nakatayo ka sa tabi ng kalaban. Ngunit sinabi ng ating protagonist na ito ay perpektong skill para sa Heavy Knights dahil malaki ang boost nito sa kanilang attacking stats. Pero kahit na maganda ang skill na iyon, hindi ito halos sapat upang patumbahin ang Mudhead. Ang tanging nagawa ni Elma ay ang galitin pa ang halimaw. Umiyak ang Mudhead ng isang nakakatakot na sigaw at sinimulan na naman nito ang mga atake. Pero tila mas madali nang nakakaiwas si Elma sa mga ito ngayon, at wala sa mga atake ng halimaw ang tumama sa kanyang katawan. Ipinahayag ni Elma na ang mga galaw nito ay bumabagal at hindi na kasing organisado tulad ng dati. Nagpulalo pa ito sa galit ng halimaw, ngunit sinabi ng ating protagonist na sinasadya niya iyon at idinagdag na ang tunay na laban ay magsisimula na. Sinabi ni Elma na nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, at sa mga oras na iyon, naramdaman ng halimaw na may mali, pero huli na ang lahat para sa Mudhead,
dahil si Gam ay lumilipad sa hangin at handang patumbahin ang Mudhead sa isang saktong atake mula sa kanyang battle axe. Ginamit ni Gam ang kanyang espesyal na skill na tinatawag na Dragon Slayer at hinati ang utak ng Mudhead gamit ang kanyang battle axe, at ang pool ng dugo ay sumabog sa paligid nila mula sa patay na Mudhead. Pasensya na. Anyway, tinadyak ni Gam ang katawan mula sa kanyang battle axe, at umakyat ang level ni Elma mula 16 hanggang 23. Talagang masaya siya na ang kanyang pag-unlad ay maayos na maayos. Talagang namangha si Gam kay Elma sa kakayahan nitong makipaglaban ng higit sa 3 minuto laban sa halimaw na halos pumatay kay Gam. O sa pagkatalo ng Mudhead ay dapat mapunta kay Elma, kaya lahat ng ibinagsak ng halimaw ay kanya na sa default. Pero hindi may tatago ni Gam ang kanyang interes, kaya't tinanong niya si Elma kung pwede niyang suriin ang estado ng item. Kinuha ni Elma ang shield at nalaman niyang ang tinatayang halaga nito ay nasa 3 milyong ginto. Mayroon din itong espesyal na epekto. Ang pangalan ng shield ay Shield of Madness, at pinapataas nito ang depensa ng gumagamit ng 25% at pinapalakas ang anumang atake ng 8 puntos. Nalaman ni Elma na ang spell na Rampart Return ay gumagana lamang kung ang mga kalaban ay umatake sa kanyang armor, ngunit naisip niya na makakatulong ang shield sa kanya na maging mas versatile sa kanyang estilo ng laban, at madali niyang mablock ang mga atake na pareho ng antas. Bukod pa dito, ang napakalaking halaga ng bihirang item na ito ay dapat ding isaalang-alang. Mukhang interesado talaga si Gam sa shield, ngunit nang humarap si Elma, nagkunwari si Gam na wala siyang pakialam dito. May isa pang bagay na gustong itanong ni Elma kay Gam, at iyon ay ang kanyang promosyon. Pero bago pa man siya makapagtanong, mabilis na sinabi ni Gam na ipapapromote niya si Elma sa rank E Adventurer, at ito ay labis na ikinagalak ni Elma. Tuloy-tuloy na sinabi ni Gam kay Elma kung paano siya inatasan ng guild na bantayan si Elma ng mabuti para makita kung siya nga ba ay isang manlilinlang. Pero sinabi ni Gam na hindi iyon kinakailangan at handa siyang makipaglaban sa sino mang mag-iisip ng iba. Akala ni Elma ay magandang pagkakataon na ito para tanungin si Gam tungkol sa kanyang promosyon habang nasa mabuting mood ito, at idinagdag niya na ang spell niyang heal ang nagbalik kay Gam sa kanyang mga paa. Ngunit si Gam ay medyo galit pa rin sa kanya. Sinabi niya na siya ang pangunahing dahilan kung bakit siya kailangan panggamutin sa unang pagkakataon, at walang paraan na maibibigay niya ang promosyon sa isang katulad niya. Sa katunayan, marami pang mas mapanganib na ranggo ang nasa kanilang listahan at hindi niya nakitang sinseridad ni Tail sa kanilang unang laban na madali sana. Tinapos ni Gam ang kanyang talumpati sa pagsasabing kailangan ni Tail ng higit pang karanasan sa laban at kailangan din niyang maging mas matapang kung nais niyang mapabilang sa kanyang grupo. Alam na ni Tail ang lahat ng ito, ngunit nang marinig ito mula kay Gam, nakaramdam siya ng lungkot at umalis siya habang naglalakad, ngunit mukhang may sama siya ng loob at kaunting galit kay Elma kahit na wala namang sinabi si Elma na maaaring magpalala ng sitwasyon. Nagpatuloy silang lahat pabalik sa Adventurers Guild. Nang pumasok sila, agad na pumunta sina Elma at Gam sa receptionist para kunin ang kanilang mga gantimpala. Binigyan ng receptionist si Elma ng kanyang mga gantimpala, at may kabuuang 3 gantimpala. Ang una ay 130,000 gold coins para sa mahusay na trabaho, ang pangalawa ay 20,000 para sa 10 white mana stones, at ang huli ay isang napakalaking 600,000 para sa mana stone ng Mudhead. Hindi makapaniwala ang buong guild sa narinig nila, at tumawa si Gam at sinabi kung paano nakalikom si Elma ng mas maraming gantimpala kaysa sa kanya. Masayang-masaya si Elma na nakilahok siya sa raid. Medyo nag-aalinlangan ang receptionist at tinanong si Gam kung talagang natalo ni Elma ang level 40 na Mudhead. Ang mga adventurers sa guild ay nagdududa na posible para kay Elma, na isang heavy knight, na makakuha ng ganito kalaking gantimpala mula sa isang simpleng raid, at talagang inisip nilang may ginagawa siyang pandaraya sa isang paraan o iba pa. Pero ang mga komantong iyon ay nagpasiklab kay Gam, at hinampos niya ang kanyang kamao sa counter ng receptionist at sinabi. Sa lahat na kung hindi sila naniniwala kay Elma, nangangahulugan iyon na duda sila sa kanyang sariling paghuhusga. Nang sabihin niya iyon, huminto ang lahat sa guild sa kanilang pag-uusap, dahil alam nilang masyadong malakas si Gam para makipagtalo, at natuwa si Elma na ipinagtanggol siya ni Gam. Wala nang ibang nagkomento pa, kaya tuluyan nang napromote si Elma bilang isang rank E adventurer. Lumabas siya ng Adventurers Guild, at habang naglalakad sa mga kalsada ng lungsod,
iniisip niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang pagiging isang E-rank adventurer ay nagbukas ng ilang oportunidad para sa kanya at maaari na siyang sumali sa mga dungeon raids ng mag-isa. Pero nakasalalay pa rin ang estilo ng pakikipaglaban niya sa paggamit ng ramp per return skill, at hindi pa rin niya alam kung paano ito bigkasan. Hindi ito sapat para matagumpay na malinis ang lahat ng dungeons ng mag-isa. Naalala niya ang isang item na magbabago ng lahat, ang skill book ng Smoldering Fang of Madness. Mukhang napaka-impressive ng libro na ito at may pangalan na parang galing sa isang manga na may 10,000 salita at pangungusap sa pangalan. Ito ang pinakamahalagang item para sa isang Heavy Knight na adventurer, at determinado si Elma na hanapin ito. Pinaliwanag ni Elma na ang tunay na potensyal ng Heavy Knight class ay lumalabas lang kapag na-max out nila ang vow ng Heavy Armor at nagagamit na nila ang Smoldering Mud Fang. Kapag nagkatugma ang mga ito sa isang Heavy Knight class adventurer, doon sila talagang umaangat. Hindi na lang siya basta defense specialist ngayon, naging attack specialist na rin siya. Ang Heavy Knight ay nagiging mas malaki at mas malakas, ang pinakadakilang sandata ng tao sa buong mundo. Kaya napakahalaga ng Smoldering Fang of Madness, pero sobrang rare nito. Kahit na inikot na ni Elma ang mga kalsada at tinignan ang iba't ibang shops at pamilihan, duda pa rin siya na mahahanap niya ang item na iyon sa city shop. Pumasok si Elma sa isang tindahan at humingi ng 3 healing potions. Tumayo ang receptionist para kunin ang mga ito, at pagbalik niya, dala na niya ang 3 healing potions na nagkakahalaga ng 72,000 gold coins. Napaisip si Elma na medyo mahal ito, pero kailangan niya talaga, kaya binili niya pa rin. Bago siya umalis, may gusto pa siyang itanong sa shopkeeper, kaya nakinig itong mabuti sa kanya. Ang gustong malaman ni Elma ay kung may lugar ba na nagbebenta ng skill books, dahil halos buong oras na siyang naghahanap pero ni isa ay wala siyang makita. Napansin ng shopkeeper na tila baguhan si Elma sa pagiging adventurer, at inisip niya na siguro unang taon pa lang niya ito. Sinabi niya kay Elma na matagal nang ipinagbawal ang pagbebenta at pagbili ng skill books. Tanging makakakuha lang nito kung mahahanap sa mga raid o dungeon. Ang ibang skill books ay binibili ng guild at ipinamamahagi sa mga noble families at simbahan. Hindi ito alam ni Elma, at labis siyang nagulat sa sinabi ng receptionist. Ikinumpara niya ang estado ng mundo sa larong nilalaro niya dati, at tila mas malaki ang impluwensya ng mga noble families dito. Hindi inakala ni Elma na posible ang ganitong sistema, pero napagtanto niya na ang lahat ng skill books sa city ng Ronem ay posibleng nasa kamay ng Advent family, ang pamilya kung saan siya pinatalsik. Nakita ng shopkeeper na tila hindi masaya si Elma sa narinig, kaya kumuha siya ng papel at ballpen at iginuhit ang isang mapa para sa kanya. Kahit na hindi dapat niya ito gawin, gusto niyang pasalamatan si Elma sa pagbili ng 3 mahal na healing potions. Kinuha ni Elma ang papel at hindi siya sigurado kung ano ang kinakatawan ng mapa. Sinabi ng shopkeeper na ito ay mapapatungo sa isang tindahan na may mga item na inalis mula sa noble families. Hindi maintindihan ni Elma kung paano nagagawa ng mga adventurer iyon, dahil akala niya kailangan nilang i-report lahat ng kanilang nahanap sa guild. Pero ipinaliwanag ng shopkeeper na alam ng guild ang pagkakaroon ng black markets, at hinahayaan nila itong mag-operate dahil hindi lahat ng adventurers ay kayang bumili ng mga bagay ng legal. Mukhang may kasunduan na rin sila tungkol dito. Dagdag pa ng shopkeeper, lahat ng mga gamit mula sa patay na adventurers ay hindi ibinabalik sa pamilya, kundi ibinebenta sa sinumang may sapat na pera para bilhin ang mga ito, karaniwan, napupunta ito sa mga nobles. Ganito rin ang nangyayari sa mga skill books. Sinabi niya na kinokolekta ng mga noble families ang mga skill books, pero hindi naman nila ginagamit. Naiinis si Elma sa sistema ng mundo at naisip niya na baka nasa kanya na sana ang Smoldering Fang of Madness kung nabinyagan siya bilang isang sword saint. Bago siya umalis, pinakiusapan siya ng shopkeeper na itago ang lokasyon sa mapa bilang sikreto. Siniguro ni Elma na ligtas ang sikreto niya, saka siya lumabas ng shop. Kaagad niyang sinundan ang mapa sa paligid ng bayan, at pumasok siya sa isang maliit na tindahan sa isa sa mga back alleys. Pagpasok ni Elma, sinalubong siya ng masangsang na amoy. Napakaalikabok ng lugar, at amoy na amoy ang luma at hindi magandang halimuyak. Kinailangan niyang takpan ang ilong dahil sa lakas ng amoy at naisip niya kung makakakita ba siya ng skill book sa lugar na ganoon ka-rundown.
Tumingin-tingin siya sa paligid ng tindahan at nakita niya ang iba't ibang gamit gaya ng mga espada, daggers, shields, boots, at sa wakas ay may nakita siyang ilang skill books, 5 piraso lahat-lahat. Pero bago niya ma-inspeksyon ang mga iyon, sinabi ng matandang babae na may-ari ng tindahan na mahina ang armor ni Elma at hindi niya inaasahang magiging mabuting customer ito. Ang buong pangalan ng tindahan ay *The Shattered Grimoire Hole, at ang itsura ng may-ari ay kahawig ng kalagayan ng tindahan, madumi siya at punit-punit ang suot na damit. Sinabi ni Elma na sapat ang pera niya para makabili, kaya hiniling niyang ipakita sa kanya ng matandang babae ang mga skill books. Sinabi lang nito na malaya siyang mag-inspeksyon ng mga libro sa sarili niya dahil hindi naman magbabago ang presyo kahit tingnan pa niya ang mga ito. Kinuha ni Elma ang unang libro mula sa estant na may 5 libro at nakita niyang iyon ay skill book ng beginner's archery. Ang market value nito ay 2 million gold coins, at naalala niyang 500k gold coins lang ang halaga nito sa laro. Napanganga si Elma sa presyo. Para mas lumala pa ang sitwasyon, sinabi pa ng matandang babae na binibente niya ang skill book na iyon sa halagang 3 million gold coins sa tindahan niya. Napasapaw si Elma nang walang masabi. Pinaliwanag ng matandang babae na makatarungan ang mataas na presyo dahil kailangan niyang dumaan sa delikadong tulay para makuha ang skill book na iyon. Idinagdag pa niya na palaging nasa panganib ang buhay niya tuwing sinusubukan niyang makakuha ng mga pinaglumaan na gamit, lalo na ang skill books, dahil kung may makaalam sa mga nasa mataas na posisyon, siguradong bibitayin siya. Naisip ni Elma kung gaano kamahal maging ang mga beginner skill books, at naisip niyang kahit ibenta niya ang Shield of Madness *L na nakuha niya mula sa Mudhead, sapat lang iyon para mabili ang beginner skill book. Hindi niya maisip kung paano makakabili ng mas bihirang skill book. Ininspeksyon ni Elma ang iba pang skill books na inaalok ng matandang babae. Naroon sa mesa sa harapan niya ang mga sumusunod na libro, Beginner Archery, Magic Power Up, Jack in a Box, at *Elemental Guard. Mga bihirang skill books lahat iyon pero hindi siya interesado sa mga ito. Pero nang kinuha niya ang huling skill book mula sa shelf, nagulat siya. Iyon pala ang skill book ng Smoldering Fang of Madness, ang tanging hinahanap niya. Kung mabibili niya ang skill book mula sa witch, mapapaperpekto niya ang skill tree niya, at sobrang saya niya na. Napansin ng witch na tinitingnan niya ang partikular na book na iyon na may kaunting saya sa mga mata niya. Nang tanungin ni Elma ang presyo, sinabi ng witch na ang skill book na iyon ay 50 million gold coins. Halos himatayan si Elma nang marinig ang presyo, pero na-realize niya na wala siyang magagawa para baguhin ang isip ng witch, kaya napabuntong hininga na lang siya. Sinabi niya sa witch na mag-hire siya ng mga bodyguard para palakasin ang security niya, lalo na't nagbebenta siya ng mga ganitong klaseng mahalagang items. Pero hindi naman worried o natatakot ang witch na manakawan dahil kampante siya sa sariling kakayahan. Sinabi pa nga niya na nakalaban siya ng 5 tao nang parang wala lang. Meron pang isang bagay na sinubukan ni Elma, at nakiusap siya sa witch na i-reserve muna ang skill book para sa kanya, at nangako siya na gagawin niya ang lahat para makuha ang perang kailangan para dito. Ang witch naman, tuso, at gusto niyang marinig kung ano ang gagawin ni Elma para sa kanya kung papayag siyang i-grant ang hiling nito. Hindi sigurado si Elma kung ano ang sasabihin, pero sinabi ng witch na wala naman siyang problema sa kanya. Sinabi ng witch na i-reserve niya ang skill book para kay Elma, at napangiti siya. Pero habang humihit-hit ng usok mula sa pipe, sinabi ng witch kay Elma na gusto niya ng dagdag na 5 million gold coins. Nawala ang gana ni Elma at alam niyang hindi na niya mababago ang terms nito. Napagtanto niya na kailangan niyang mag-ipon ng malaking pera kung gusto niyang mabili ang skill book na ito. Umalis si Elma sa Shattered Grimoire Hole at iniisip niya ang mga paraan para makalakam ng 55 million gold coins. Base sa nakaraang rate ng kita niya, kakailanganin niya ng halos 60 na ganoong raid para makuha ang buong halaga. Naisip niya na ang mga adventurer na nasa top rankings at mga shop owners ay may mga twisted na pananaw pagdating sa pera. Ang mga klase lang na posibleng interesado sa Smoldering Fang of Madness skill book ay ang Heavy Knights at Berserkers, at alam ni Elma na ang rare skill books ay sobrang mahal. Kailangan niyang magplano ng pinaka-epektibong paraan para makuha ito. Ang unang pumasok sa isip niya ay mangolekta ng rare items mula sa mga dungeon drops, pero may butas ang planong iyon dahil ang Heavy Knights ay walang malalakas na attacking stats at bihira silang makapatay ng mga monsters.
Ang pangalawang plano naman ay mag-farm siya ng mas maliliit at hindi gaanong delikadong mobs para makalakam ng pera. Pero sobrang tagal naman kung ganun ang gagawin. Ang pangatlong plano na naisip niya ay matuto ng ibang skills sa pamamagitan ng pagbili ng iba pang skill books, pero hindi rin siya ganoon kainteresado doon. Ayaw niyang sayangin ang skill points sa skill trees na magiging useless din naman sa oras na mabili niya ang Smoldering Fang of Madness. Yun lang ang mga ideya na pumasok sa isip niya na kaya niyang gawin mag-isa, kaya napagtanto niyang kailangan niyang maghanap ng ibang options. Dahil medyo sumikat na si Elma sa Adventurers Guild mula sa huling raid, naisip niyang baka pwede siyang maghanap ng ibang adventurers na pwedeng makasama. Mukhang magandang option iyon, kaya nagsimula siyang mag-isip sa direksyong iyon. Habang abala si Elma sa pag-iisip, may grupo ng mga adventurer na papunta sa Adventurers Guild at nadaanan siya. Nag-uusap sila tungkol sa isang rare item na nakuha nila sa pinakahuli nilang raid. Ang item na iyon ay ang Bloodstained Sword, na may halagang 2 million gold coins. Nakuha nito ang atensyon ni Elma. Isa sa kanila ang sobrang tuwang-tuwa, at ang pangalan niya ay Lucy. Siya ay isang clown, at interesting sa kanya dahil paulit-ulit niyang sinasabi na dahil sa special skill niya kaya nila nahanap ang rare item. Dahil sa skill niya kaya raw na-drop ang item sa una pa lang. Tahimik lang ang iba sa party at napansin ni Elma na tatlo lang sila, isang swordsman, isang bandit, at si Lucy na isang jester. Mukhang ang swordsman ang leader ng grupo, at duda siya na ang dahilan ng pag-drop ng Bloodstained Sword ay dahil sa special skill ni Lucy. Sabi ni Lucy na dahil talaga iyon sa kanya, at nangako siyang ipapakita ang tunay na potensyal ng skill niya sa susunod nilang pasok sa dungeon. Huminto ang leader ng party at sinabi kay Lucy na siya ang pinakawalang silbi sa grupo nila, at dagdag pa niya na malamang wala siyang makukuha ni 5 mula sa reward ng rare item. Sinabi ni Lucy na makontento na siya kahit 100k gold coins lang. Sabi naman ng swordsman kay Lucy na hindi sapat ang pangtaunt niya sa mga monsters at hindi talaga sila nakinabang ng husto sa kanya, kaya inulit niya na wala siyang kwenta sa party. Nag-init ang ulo ni Lucy at nagdesisyon siyang ipaglaban ang sarili. Sinabi niya sa leader na si Klein na ang kaya lang naman niya ay kunin ang aggro ng mga monsters at wala siyang attack skills dahil si Klein ang nagsabi kung saan niya dapat ay spend ang skill points niya. Pakiramdam ni Lucy na hindi patas si Klein dahil sinusunod lang naman niya ang mga sinasabi nito. Agad na nairita si Klein sa sinabi ni Lucy, kaya lumapit siya para sabihing ilusyonada ito. Sinabi niya na payo lang naman ang binigay niya at hindi dapat siya nakinig kung mas alam niya ang dapat gawin, kaya sa huli, kasalanan niya rin iyon. Nanunood si Elma sa gilid at na-realize niya na nag-aaway sila tungkol sa allocation ng skill points at hatian sa reward. Alam ng ating bida na karaniwan ang ganitong away sa mundo ng magic, kadalasan dahil may isang naglaan ng skill points sa mga skill na sa bandang huli ay hindi masyadong pakinabang sa iba pang miyembro ng party, at mukhang iyon ang nangyari sa grupong ito. Hindi pa tapos ang usapan nila nang kumuha si Klein ng isang dakot ng gold coins na katumbas ng 100k at inihagis ito sa harap ni Lucy. Sinabi niya na kunin na ni Lucy ang mga barya at hindi na siya bahagi ng kanilang party. Dagdag pa niya na tinanggap niya ito sa grupo kahit wala pa itong mga skills noon, kaya disappointed siya na humihingi pa ito ng parte. Tinanong ni Klein ang opinyon ng isa pang miyembro ng grupo, ang bandit na si Ri, at sumang-ayon ito sa kanya. Sinabi ni Ri na hindi siya masaya na kailangan nilang hatiin ang prize money kay Lucy. Sinubukan ipaliwanag ni Lucy na hindi iyon ang intensyon niya. Sinabi ni Lucy na gusto lang naman niyang ma-acknowledge, at yumoko siya at nakiusap kay Klein at Ri na patawarin siya. Pero sinabi ni Klein na huli na ang paghingi niya ng tawad, at ayaw na nilang may kinalaman pa sa kanya. Binati na lang siya ng good luck kahit saan man siya mapadpad. Pagkatapos ng usapan, tumalikod sina Klein at Ri at iniwan si Lucy sa kalye, mag-isa. Parang bida siya ng isang mangga na iniwan ng party niya at kung ano-ano pa. Alam ni Elma na madalas maghiwalay ang mga party dahil sa mga problema sa pera, at nalungkot siya para kay Lucy dahil ang skill tree niya ay hindi naging kapaki-pakinabang para sa iba sa grupo. Ipinaliwanag ni Elma kung paano ginawa ang leveling system para mapilitan ang mga adventurer na pag-isipang mabuti kung aling mga skill ang gusto nilang i-upgrade. Kailangan din nilang manghuli ng mga monsters na nasa kaparehong level nila. Ang problema ay kapag nil-on ng mga adventurer ang skill points nila sa mga useless na skills,
Nahihirapan sila sa laban sa mga monster na nasa parehong level. Naisip ni Elma na bilang isang jester, malamang na inilaan ni Lucy ang skill points niya sa mga support skills. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Klein tungkol sa Bloodstained Sword. Naisip niya na baka may special na skill talaga si Lucy. Alam niyo ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe? Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap.